pag-usapan na nga lang natin, mga bossing, yung nangyari dyan sa hearing pa rin ng Senado. Palakpakan natin. O ano ba sa tingin nyo nangyari dyan? Kayo ba'y impressed? Kayo ba'y depressed? O kasi para sa akin ito akin lang ito akin lang wala akong datos. Ngayon pa lang sinasabi ko na wala akong datos, akin lang to. Pwedeng makinig kayo, pwedeng hindi, kung ayaw nyo wag nyo. Pero ito akin lang to don't quote me on this. Feeling ko, wala po akong datos, feeling ko lang yun. Wala po, hindi po under oath ito. Hindi po ito ibinalita ng media. Ito po reaction ko, feeling ko lang, ngayon kung bukas sabihin mo na mali yung feelings mo, sige na, ikaw na tama. Pero ito feelings ko to. Kung halimbawa mali ako, okay lang. Ikaw gusto mo tama ka, ikaw na tama. O mag-vlog ka din, tapos sana manood sa iyo yung mga nanonood sa akin, ganun. Ito feeling ko lang. Itong nangyaring dyan sa Senado, half-hearted ako. Napakasaya ko, unang-una sa lahat, kasi napakadaming mga information na nakarating pa sa atin. Ang dami nating mga napatunayan na talaga palang illegal itong pagkakadakip at pagkakatransfer kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague. Napakaraming mga vital informations na nalaman natin, procedurals, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Kumbaga, mas nabuksan yung isip natin patungkol sa batas. Alam naman natin, hindi sila sumusunod sa batas. Wala akong datos doon Pero para sa akin lang, sa mga nakikita ko lang, parang wala sila. Anong pinagbasihan mo? Wala. Personal na opinion lang. Personal na opinion ko lang, parang wala talagang nasunod doon sa talagang protocol. And nakita nga natin how yung ating mga kapitapitagan, pinakamagagaling na mga pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan, nakita natin kung paano sila mag-fumble, mag-crumble, paano sila mataranta, mabugaw, at papaano kung ano-ano yung kanilang ginawang dahilan para hindi na sila sumagot. Gumamit ng subjudice, gumamit ng executive chorbalu. So kumbaga umiiwas na sila sa tanong kasi sukol na sila dito. Kitang-kita, harap-harapan, nagsinungaling, may video na, nagsinungaling, may mga previous statement, nagsinungaling. Nung nagbibigay sila ng previous statement, wala silang ifs, walang buts. Pero nung tinarantado na nila yung dati nilang mga sinasabi, bigla na nagkaroon ng mga ifs and buts, bigla na nagkaroon ng kung ganito, kung ganyan. Hindi ba? Hindi naman natin isinuko ang bansang Pilipinas, ang sinuko lang natin isang tao. Yung mga ganun. Kaya kanina tingnan mo diyan sa may Congress, ito walang walang harong biro. Diyan sa may Congress pinag-usapan kanina yung South China Sea. Atin daw ang South China Sea. Sabi ko, atin na, gusto nyo lahat. Putangin na pati yung West China Sea, East China Sea, atin na lahat. Walang problema yun, atin na yun. Pero very very adamant. Adamant Hindi, very, kumbaga serious sila in terms of yung South China Sea. Talagang ayaw nila, not an inch of our land in the Philippines will be taken away from us, will be taken away by China. The problem is China. So ayun, so sabi ko, masyado naman pala silang concerned sa bawat teritoryo ng Pilipinas. So ganun din kaya sila ka-concern sa mga constituents nila. Ngayon, bumalik tayo rito sa nangyaring alam mo na, yung pagkuha kay Pangulong Duterte. Naisip ko, hindi sila ganun ka seryoso pagdating sa soberanya ng isang citizen. Mantakin mo, every citizen in this world and in the Philippines, meron silang mga karapatang pangtao.
part ng karapatang pangtao ay due process. Ngayon, dito, tinanong sila tungkol sa due process. Pero yung due process sa kanila, puta, hindi nila alam. Hindi nila alam kung ano yung mga nagaganap, kung paano nila ganapin yung trabaho. Basta, inutos ng amo, gawin natin, kahit na mali. So, dito talaga, sampal ito sa mga sundalo at sa mga pulis na tinulungan dati ni Pangulong Duterte. Mantangin mo, Pangulong Duterte educated almost everyone, almost every police. Nung siya'y piskal pa lang, nagtuturo siya sa mga kadete ng pulis. O hindi ba? So, tinuturuan niya sa law, tinuturuan niya sa yung tawag dyan, rules of procedure. Di ba? May mga ganun rules of procedure. Nag-aaral yung mga pulis na yan. But pagdating dito sa kaso ni Pangulong Duterte, tila mo, ultimong yung mga pulis na intimidate, ultimong yung mga pulis dahil sa kanilang kawalan siguro ng briefing tungkol sa rules of procedure, tungkol sa ganito, sa ganyan, katulad niya kapag ka-international, blah blah blah. Kasi kung susundan nga daw, yung batas talaga, walang sino mang pulis, walang sino mang sundalo o sino mang tao ang papayag ng isang Pilipino basta-basta na lang kukunin sa isang eroplano, isasakay sa panibagong eroplano, kakalad ka rin, dadalhin sa ibang bansa para litisin. Wala daw kasi ang katulad na sinasabi nila dito daw sa Pilipinas, mas mas dominant yung ating konstitusyon over kahit kanino pa yung mga kahit kanino pang mga korte yan sa ibang bansa. So yung batas sa ibang bansa, pag dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng i-practice. So ang pinaka pa din, powerful pa din is yung constitution natin. And according to our constitution, bawat isang Pilipino ay may karapatan to counsel of his or her own liking, kailangan po niya ng due process. He or she should be accorded with all legal remedies. So technically, in order for you to utilize all those legal remedies, you will need some time. Kailangan alam mo kung gaano katagal yung time. Hindi ba? Hindi pa pwedeng, actually hindi nga pa pwedeng isang araw, dalawang araw It will take months, years for you to be able to exhaust all the legal possibilities. And if you have exhausted everything, then the court will decide whether you are gonna be extradited or not. So hindi siya 10 hours, 11 hours, 12 hours. Nakatulad ng sinasabi ni Tory dito. Nataka nga ako, bakit madaling-madali si Tory? Bakit madaling-madali si Tory na arestuhin si Pangulong Duterte? Birthday niya kasi nung araw na yun. Baka yung lumpian Shanghai. Baka lumalambot. Wala akong datas doon Wala akong data, wala akong report. I'm just assuming. Oo. I'm just assuming. I may be correct, I may be right. I may be wrong or I am wrong, but I still want to say it. Baka yung mga bisita, pauwi na, dumating na lahat ng bisita, nandyan na yung cake na may mga pera na, di ba, hinihugot-hugot mo ganun, di natatapos yung pera. Tas may party siguro. Kaya nagmamadali si Sir. Ikaw naman kasi, Tory, pwede mo naman sigurong gawin yun ng kinaumagahan pagtapos ng birthday mo para may hangover ka pa. O ba't mo na kasi ginawa sa araw ng kaarawan mo? Ikaw naman, ito naman si Pangulong Duterte kasi umuwi-uwi nung kaarawan ni Tory. Kung siguro umuwi si Pangulong Duterte 3 days after nung kaarawan ni Tory, siguro baka hindi nagmadali si Tory, nadalin yan doon sa The Hague. Pero before that, gusto ko munang pakinggan ninyo. Mga bossing etong mensahe ni Pangulong Inday Sara Duterte doon sa nagdaang hearing at namnamin ninyo yung kanyang mga sinasabi. Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees?
We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Again, mga bossing ha, we have lost a former president and I hope that we will not lose the country. Anong basis mo dyan? May basihan ka ba dyan? Meron bang ano yan ha? Meron ka bang datos? Under oath ba yan? Inano ba yan? Sinaliksik ba yan sa mga hearing sa Congress? Kasi kung hindi, Inday Sara, wala kang ano dyan ha? Wala kang preba sa mga sinasabi mo ha? Wala kang ano dyan. Utangin na kung lahat ganun, no? Pangit. Pero katulad sinasabi nito ni VP Sara, yung mga military, ang presidente po natin ay under our constitution, meron pa rin po siyang detail, yung Presidential Security Group, PSG. Meron po siyang PSG and those are members of the army. So ang kanilang trabaho is to keep their former president, the former president safe. Dapat hindi sila pumayag na walang due process na ilipad si Pangulong Duterte. Nakakalungkot na iisa lang yata yung kanyang gwardya na loyal talaga sa kanya, yung hanggang dahig sumama sa kanya para ma-assure lang na safe si Pangulong Duterte at hindi dadaling kung saan bigla na lang mababalitaan natin, wala na yan. Ganun na mangyayari dyan. Anong data mo, Boss Dada? Wala. Mali ako, pero gusto ko lang sabihin. Pero yun yung ano dyan. Ililipad si Pangulong Duterte kung wala siyang kasama doon pa lang sa aeroplano, pinainom yun ng may lason. Biglang inatake siya pagdating sa aeroplano. Patay na siya, biglang ganun, magugulat ka na lang. Pag inotopsy mo, makikita mo sa dugo niya talagang inatake. Hindi ba? So ano na nangyari? So tingnan mo, napakadelikado talaga nito. Kaya dapat talaga pinoprotektahan siya ng kanyang security detail which is mandated by our constitution na meron talaga siya. So, ano nangyari doon? Army. Ano nangyari security group? Ano nang balita? Pag-explain kayo bakit kayo pumayag na makuha yung inyong supposedly sinusuportahan at pinoprotektahan na mandato ng batas. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo. Ang saklap noon, mga bossing, na ang daming mga Pilipino na talaga namang gustong maibalik si Pangulong Duterte, pero ngayon sa katotohanan si VP Sara yung nag-o-organize ng legal team ni Pangulong Duterte to defend him at in the hopes na may uwi siya dito sa Pilipinas. Ngayon din. Kasi sabi nila, kapag ka ikaw daw ay illegally arrested at ang iyong pag-aresto ay mali, dahil nga wala dapat tao ang mawalan ng laya. Kailangan lahat ay dumaan sa due process at lahat ay may karapatan bilang isang tao na malaya. So kapag kinuha ang iyong kalayaan pansamantala dahil sa isang bagay pero mali yung paraan ng pagguha ng iyong kalayaan, agad-agad, mandatory, agad-agad, hindi na September. Now, ngayon na mismo,
kailangan na nating malaman kung dapat ba siyang mapauwi o hindi, o illegal ba yung pagkakaresto sa kanya o hindi. So sa ngayon, si Pangulong future President Inday Sara na lang, mga bossing, yung nagtatrabaho para sa pagbalik or mabawi si Pangulong Rodrigo Duterte, because Pangulong Duterte belongs to the country Philippines and belongs to the Filipino. Sana lang talaga ay makabalik siya ngayon din, ngayong buwan, sa susunod na buwan, wag na umabot sa susunod na buwan. Kailangan ngayon din kasi nakita talaga natin kung papaano tinarantado ng mga tao sa gobyerno itong proseso para lang maipatalsik nila si Pangulong Duterte. Dahil lang sa politika, dahil lang sa away politika, ganito yung ginawa natin. Pinagtaksilan natin, hindi lang bayang Pilipinas, kundi pati yung taong nagmahal sa bayang Pilipinas, nag-ayos sa Pilipinas, tumulong sa kanila, pinalibing yung tatay nila. Talaga namang sukdulan ang kawalang hiyaan netong gobyerno na ito. Oh, anong datos mo na naman, Boss Dada? Wala akong datos, mali ako. Huwag kayong mag-alala. Pero sasabihin ko pa rin. Kawawa naman itong pamilyang to. Tapos ngayon may bali-balita na naman. Ito bali-balita lang ha, pero hindi totoo to sigurado. Pero gusto ko pa rin sabihin. Pero hindi totoo to ha. Oh, hindi totoo to. Baka may nakikinig ng mga taga-Congress. Hindi po totoo ito. Oh, pero gusto ko lang din sabihin na parang merong hindi totoong balita na itong si Basti Duterte daw ay planong arestuhin, taniman ng eksplosibo para no bail yung kanyang magiging kaso. Tapos magkakaroon pa ng mga perpetual disqualification and so on and so forth. Ito hindi to totoo ha. Oo, walang katotohanan lahat ng ito. Invento ko lang to. Gusto ko lang sabihin. Ngayon pa lang, sinasabi ko na huwag kayo maniwala sa akin ha. Pwede naman siguro yun, no? Pag sinabi mo huwag kayong maniwala sa akin. O, ibig sabihin, iniinganyo ko sila. O, nagfi-fake news ako ngayon. Tapos, huwag kayong maniwala, parang awan nyo na kasi fake news yan. O, so may fake news ako sa inyo, pero huwag nyo paniwalaan kasi fake news na nagdedelikado si Baste. Oo, at mukhang talagang gagawan ng paraan para si Baste ay madali. Tapos si VP Sara, pag uwi galing ng the Netherlands, dudukwangin na din siya dahil doon. Kasi nga, madaling-madali sila dyan sa Madaling-madali sila dyan sa impeachment niya. O, kaya, pero fake news yan ha. Oh, hindi totoo yan. Oo, hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala. Nabanggit ko lang. Sa ating bayan. Thank you. Oh, hindi ba? So, nakakalungkot yung statement na yan ni Madam VP Sara. At sana lang talaga ay magtagumpay siya sa kanyang adikain na mauwi yung ating pinakamamahal na si Tatay D. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang,
Ooh.